So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito bilisan lang natin kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. So I want to take a rest na. So bilisan lang natin to. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre shoutout muna sa nag-request nito. Cancerverse 0MB. Shoutout kay David Michael Santiago. So big shoutout sa'yo. Utang ko to February pa. So, tayo na. Tagal ko ng utang sa'yo nito. Pero, ayun. May nagpapa-shoutout pala. Shoutout sa'yo. Christian Pope Apinado. Ayan. Tangina. Nagulat kami. Share ko lang bago tayo mag-start. So, big shoutout kay Christian Pope Apinado. So, ito si Christian, nag-chat siya sa girlfriend ko. Nag-reply siya dun sa sa my day ng girlfriend ko. Tapos ang reply niya is, siya ba si Judge Jinan kamukha eh. So ayun. Kausap sila. Kaya ayun. Thank you, Boss Christian. Saan na siya? Thank you, Boss Christian Pope Apinado, kasi nagulat ako na kilala mo ako. So thank you rin sa panonood ng content ko. Kaya yun, shoutout sa iyo. Thank you. So, ayun, big shoutout ulit kay David Michael Santiago na nag-request ng battle na to. So, utang ko to sa'yo. Yun, Cancer vs 0MB. Huwag natin patagalin. Sabi ko nga, medyo masama yung paramdam ko, kaya bilisan lang natin to. Okay? So, game. Tig 90 seconds ulit tong battle na to. Pakinggan natin unang banat gubat 12. Cancer. Yo! Yawa. Nung nakarang 1 minute, siya'y nabigo sa kanyang pakikipagtuos. Kung dati natalo ka lang via split decision, ngayon kay lalamunin ng buo. Tangina, nag-choke na yung kalaban, natalo ka pa? Huwag ka na magulat, bro. Sa sobrang hina ng returns, mas may puntos pa yung choke kaysa sa sulat mo. Gago. Tangina, sa lahat ng battle MC, pinaka. Kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala kong rapper na walang sinabi sa walang sinabi, tangina ka. Walang puntos bawat buga. Kasi kahit ano-ano na lang sinasabi. Tatanga-tanga. Di niya raw mapapatawad si RG. Wala namang kasalanan yung tao sa kanya. Di niya raw mapapatawad si RG. Wala namang kasalanan yung tao sa kanya. Tapos, yung tryout, sabi niya sa outdated rhymer ang puta. Ulit. Outdated rhymer ang puta. Humuholorime na halos lahat, 1 syllable pa yang sayo. Ikaw yung perfectong halimbawa ng sali sa kanyang di pinag-aralan na laro. Tapos sabi niya sa tryout video, ako si Zoro, na may tangan na espada sa bibig. Wow, napakahenyo. O, ikaw nga si Zoro, di ka dapat nandito. Okay. Yo. So, alam niyo naman, sa mga nakakilala kay Zoro ng One Piece, alam niyo naman si Zoro is lagi naliligaw, diba? So, kaya yun yung niya, yun yung reference na, ikaw si Zoro, hindi ka dapat nandito. Which is si Zoro kasi lagi siya nawawala. Na dapat hindi naman siya nandun. Tapos pero napupunta siya doon. Yo. Pero seryoso, Zoro? Nababaliw ka na part. Paano ka naging Zoro? Wala kang linya na sharp. Bagay ka maging bagi. Kasi sa bawat battle, madalas kang mabugbog. Habang rounds ko, malagat linggan ni Luffy. Sunod-sunod to na suntok. Tangina. Tapos sa tryout video na yun, astig yung sa tryout video mo, na-impress ako dong. Tangina, astig yung delivery, sumisigaw ng pabulong. Tapos, pagkatapos niya ma-spit yung 14th bar, sabi niya sa 15th bar, 16 bars pa lang yun. Yung ganong linya, parang narinig ko na yun sa hindi ko alam kung sa FRBL or sa Motus. May ganitong battle ako, may ganitong linya akong
na-review eh, no? Hindi ko lang alam, hindi ko na matandaan kung kanino. Sobrang dami na ng na-review nating battle. Pero di ako sigurado ako na narinig ko na yun sa iba. Yung ganon, yung Mac na yun, no? Na sa pinaka 15 bars, sasabihin niya is 16 bars pa lang yun. So, narinig ko na yun, no? Ganong concept, may narinig na ako. Hindi ko lang matandaan kung kaninong battle. Tangina, nag-elementary ba to? Sa susunod, sabihin mo lang na 16 bars pa lang yun, pagkatapos mong maspit yung 16th bar, tang ina mo. Tapos, yung dinis niya sa video na yun, si Lanceta. Ba't si Lanceta dinis mo? Nang nakaharap sa pader. Gigil na gigil. Ganito na siya kalapit. Gigil na gigil ka sa pader, ah! Dapat yung dinis mo, si Balakid. Tangina. Tapos, ikaw ang magiging bagong laughing stock ng liga. Habang ako magiging newest acquisition. Pagkatapos ng bara kong pang 24, magiging akin tong round parang ikay na shot clock violation. Team Eroy. Okay. So, round 1 ni Kenser, ang masasabi ko lang dito is, syempre yung in terms of performance, medyo nawala-wala siya doon. So, akala ko una lang eh. No? Akala ko sa una lang 'yon, or akala ko may setup na, or akala ko setup na meron something sa mga susunod na linya, pero it turns out na stutter 'yon. Then yung mga effective lines, siguro bilang lang, yung ikaw si Zoro, na hindi ka dapat andito, tapos yung wala kang linyang sharp. Okay, maganda 'yon. Nagustuhan ko naman kahit paano. Pero ang nangyari lang is hindi naging hindi enough yung mga pasok na linya para matakpan ni Kenser yung mga starter niya. Though ito explain ko lang. Nakita niya naman yung performance ni Kenser. Maraming starter and meron din siya mga effective linya, effective jokes, 'di ba? Pero ang point ko dito is yung mga effective lines niya hindi enough para ma-fill up yung hole or yung choke na yun eh. So, kumbaga hindi niya natakpan. Kumbaga meron pa ring natira, no? So, hindi niya totally na natapalan yung performance. So, sayang kasi sabihin natin hindi siya nagkaroon ng lapses or stutter sa round 1. Possible na na maging malakas at maging mahirap or round to beat yun eh. Pero sayang kasi nagkaroon ng stutter sa na yun, sa round na yun. So sayang. Pero mabigat pa rin naman yung round 1 ni Kenser. Tingnan natin kay 0MB kung ano yung magiging bawi niya dito. So yun, game. Napakabobo mo, Chong. Pader daw yun. Tangina, kortina yun. Game. Paisa muna. Flip top game! Kita nyo style niya? Nung laban ko ganito, nung laban mo kay ganyan. Sige. Magsimula tayo sa style mong kagaguhan. Nung laban mo kay ganito. Nung laban mo kay ganyan. Sabi mo kay ganito. Sabi mo kay ganyan. Putang ina naman, nakakaburak! Kung walang tracks o past battles kalaban mo, wala kang rounds na masusulat! Real talk! Pero magaling ka naman. Magaling ka lang mag-selfie bars, putang ina ka. Kahit walang flash sa dilim, he loves himself. Para sa kanyang sulat madiin. Katotohanang masakit, di mo kayang tanggapin. Nakatago ka sa katauhang, yung sarili mo di mo kayang tuklasin. Para kang witch sa Snow White. Nililinlang ka lang ng sarili mong salamin. Okay. Kaya malabong maka-heavy bars tong week. Na-stack up ka sa puro selfie bars. Oo, dyan ka nakastick. Wak! Kasi masyado yung pinakilig. Na sobraan sa pag-expose itong inaka... Ganda yun, no? Selfie bars. Tapos doon ka naka-stick. Ayos yun, ganda nun. Ganda yun. Bars tong week. Na-stack up ka sa puro selfie bars. Oo, dyan ka nakastick. Ganda nun. Wak!
Kasi masyado niyong pinakilig na sobraan sa pag-expose itong inakala niyo ay treasure. Minadali niyo ang pag-take dito sa image, kaya pumangit yung labas. Kasi nasobraan sa exposure. Kaya kaalaman, nanatili sa baba, kabubuhan tinakpan. Ginawang rason, underground daw kanyang palabas. Tamang manok ka nga ng Leyte kasi di mo kayang lumipad ng mataas. O underground, baka sabihin kayamanan. Boy, umay, wala kang hawak na patunay. Si Arik nagmistulang archaeologist, hindi ginto, kundi bangkay kanyang nahukay. Oo, bangkay na nahukay. Yung lalim sinagad, yung mensahe sana'y mabatid na yung venue ngayon ng flip-top ay nagmistulang pyramid. Ganyan sumulat, boy. Kita mo, walang bara na pinilit. Sobrang layo ng ating agwat. Napadpad pa ko ng Egypt. Kaya isasagad ko pa. Okay? Kaya isasagad ko pa hanggang umabot sa sukdulan. Lahat to sinulat sa papel. Lahat to pinagpuyatan hanggang maibalot ko sa katawan mo at maibalik ka sa libingan. Kaya baon tong paraon na naghamon na may peking crown. Binalik sa panahong nakahon. Ngayon di ba mahilig ka magmalalim? Pwes bumalik ka sa underground. Okay. So, ang pinakapanlaban lang ni Zero MB dito is yung yung linis ng performance. Pero sa effectivity ng mga ng bawat linya, I think lamang pa si si Cancer doon, no. So in short, yung round 1 itatabla ko 'yon sa 7 points. So una, hindi ko kayang bigyan ng 8 puntos si Cancer sa round 1 kasi dami niyang starter doon. Pero sabi ko nga, may mga effective bars siya, may mga effective lines, effective punchline, say makers, pero may mga lapses siya, may mga dapa siya sa performance, starter. So, 'di ba? So sayang kasi sabi ko nga sa inyo, kung walang starter doon, possible na maging solid yung round 1, 'di ba? Pero yeah, it turns out na may mga lapses at hindi naging enough yung yung mga malalakas ng linya para matabunan yung mga starter niya sa round 1. And kay Zero MB naman, props sa linis ng performance, tangina, linis nun. Pero ang kulang naman dito sa round 1 ni Zero MB is yung effective punchlines for Cancer. Kasi medyo nakulangan ako sa direct diba? Yung direct na lines for Cancer, yun yung hinahanap ko. Kasi pwedeng pwedeng ispit din ni Zero MB yung mga ganung linya kahit hindi si Cancer yung yung kalaban niya. Para sa akin lang naman. So just to be fair, linis ng performance versus effective punchlines, or kung pagbabasehan natin yung yung mga lapses is yung hindi ganun ka-effective na mga punchlines versus mga starter. So, alam mo yun, na-cancel out So, I think just to be fair, I will take this tie, no? Tie. 7 points, no? So ayun, I can't decide pa kung sino yung panalo doon kasi na-breakdown natin yung both rounds na lumamang si Zero si Zero MB sa linis ng performance. Si Cancer naman lumamang siya sa effective punchlines. Pero madumi yung naging performance si Cancer, malinis naman yung performance ni Zero MB. So mahirap i-balance pero kaya tatablan natin 'yon. So tablan sa 7 points. Yo, manok daw ako ng Leyte na hindi makalipad ng mataas. Tangina mo, lahat naman ng manok kahit sang lugar di lumilipad ng mataas. Tama. Yo, hoy, tangina mo. Napanood ko battle yun ni KG. Astig, parehong tanga. Halatang wannabe rapper tong nirarhyme yung Pepsi Paloma sa Itbulaga. Tangina, pero alam mo ba kung gaano ka kabobo? Tinalo ka ng tigabugo. Yo, bago sa flip top pero veterano sa larangan na tinalo ng bobong baguhan. Pero in fairness, nakakaaliw minsan panoorin magtalo ang mga talunan. Tangina, tinalo to ni Keji,
Yung parang may lagnat kung bumitaw kasi wala siyang energy. Habang ikaw naman, energetic as fuck. Buhay na patunay na di lahat nadadala ng delivery. Tangina, overacting ka na, overshouting ka pa. Tapos may confidence level na parang may bars talaga siya. Para kang tanga. Kung makasigaw, parang pinipilit mag-super saiyan tapos si Yamcha pala siya. Okay. Effective talaga si Cancer, ah. Strategy niya every battle, sumigaw ng sumigaw. Sumigaw ng sumigaw. Utak halatang walang laman. Magaling kang sumigaw, di ba? Dapat nagsha-shoutouts ka na lang. Ang lakas. Yo, sumisigaw din ako. Sumisigaw din ako. Pero ang bara, sumisigaw din ako. Pero para ang bara mabaong ko ng todo. Habang ikaw sumisigaw na parang humihingi ng saklolo. Tangina, sa sobrang lakas ng sumigaw, pwede na maging ninja tong gagong to. Kaboses mo si Sakura pag humihingi ng tulong kay Naruto. Tangina mo, humihingi ng tulong kay Naruto, tapos, kaboses mo si tapos may galit to sa mga naging rapper ng quarantine. Halata kang inggit. May panibugho kang nararamdaman sa nabuo ng COVID kasi hindi ka naging sick. Ano ba problema mo sa kanila, ha? Ba't di mo sila like? Siguro galit ka kasi di ka makapag 24 bars challenge nun kasi wala kang pambili ng mic. 0 MP? Ba't di na lang 0 IQ? Katay. 0 MB? Ba't di na lang 0 IQ? Para pangalan bumagay sa estilo ng pagsulat. Kung magiging karagatan ng flip-top, tang ina mo, jellyfish ka kasi halatang walang utak. 0 MB, walang pang-internet. 0 MB, walang pang-internet. Kaya outdated ang verse. Di makasabay sa makabagong alon kasi wala kang pang-surf. Time. Eron! Okay, so level up. Mas malakas na Cancer, mas effective na Cancer, mas tumatatak na mga lines, mas solid yung haymakers. Na overall, mas malakas to sa round 1. Kaso, may mga stutter pa rin. Pero, yun, may difference na, no? Kasi yung round 1, sabi ko nga, hindi enough yung mga haymakers, yung mga effective haymakers niya para ma-fill up or matakpan yung choke or yung mga stutter niya sa round 1. Pero, sa round 2, mas malakas. Masabi ko na enough yung mga effective lines ni Cancer para matakpan yung mga stutter niya sa round 2. So, yun yung pinagkaiba. Lakas ng round 2 ni Cancer dito, and para sa akin, kung naitawid niya ng malinis to, 10 points to para sa akin. Pero dahil sa may konting stutter, pero it turns out na effective pa rin naman yung mga haymakers niya, malakas to. So, mas may hirapan si 0 MB dito. Kung mauulit ni 0 MB yung round 1 performance niya, possible na na kay Cancer pa rin yung kay Cancer mapupunta yung round 2. So, tignan natin. Wala daw akong pang-surf. Putang inang to. Paano ako magsi-surf? Eh dito yung team ko. Ano na ito? Why surf? Di sa dito. Round 2, game. Totoo pala ang bali-balita na ang liit mo sa personal. Puta, di ko sukat akalain. Sobrang liit mo kasing tangkan mo lang yung drum ng margarine. Gago. Tas ang cute-cute mo pa. Nakakagigil lang yung power. Yung katawan pang baby giant. Yung mukha pang ponger. Tamang-tama yung tindig. Sumakto sa pagka-cutie mo. Gumanto ka lang ng konti. Tangina mo, makakasya ka doon sa garapon ni Unico. O Okay. ano, maliit? Galit ka na. Banas na banas. Sa mga di nakakaalam, may battle si Unico na may dala siyang garapon. I think kay Duma ata na battle yon. So, yan. Panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. Gumanto ka lang ng konti. Tangina mo, makakasya ka doon sa garapon ni Unico. O ano, maliit? Galit ka na.
banas na banas. Ulol, kahit lumambitin ka, magjakol, tangina mo, hindi ka natataas. Ano, corny ba? Corny ba? Medyo kumunat ba yung sulatan? Hindi. Ito yung mirror effect, binabalik ko lang yung kabubuhan mong banatan. Kasi di ba ganyan kasumulat? Yung tipong manglalait, mangiinis para makakuha lang ng hype. Yung sad reality lang, yung palalait para sa'yo, di mo makita. Kahit yung lens mo, naka-wide. Tangin ang mata kasi yan, dilat na dilat. Putang ina. Pero na, fuck that eye. Di natitingin sa yung mata. Di na para atupagin. Kasi kahit di ko tirahin mata mo, ang matata mo masakit kasi matatamaan ka sa akin. Kaya mata, Ay? kaya mata, tauhan ko pagkatapos tong mata. Pobreng mapapel, mata, talisod sa aking linya, mata. Tahimik pagkatapos kong putulin, kaya hindi lang matabel. Ano, puro mata na lang, nauumay ka na dyan. Tangina mo, di ako titigil sa kakasapak hanggang sa matanggal yan. Ano, kita nyo? Kita nyo? Hinimay ko yung sight nitong batang makulit. Kinamay ko yung eye na parang pale man sa pants labyrinth. Kaya lamon tong bata sa palabas, dito makakahirit. Dito makakahirit. Puta, binigyan na nga kita ng chok para makatakas. Di mo pa ginamit. Kaya kahit ang laro to palagan, mapabasketball o battle rap, hindi ito makakalamang. Nag-aakalang makaisa, fuck you, asa ka na lang. Binigyan ka lang ng quick, puta, kumagat ka naman. Okay. Kaya wasak, mananahimik. Tong idol yung MC na sa hanay na pasama, nagbalak na makahirit dito sa Tagalete. Ako ang magsisilbing Yolanda. Kaya tagumpay ang pagpatay na sa gubat idinaos. Tatakloban na ng puting kumot tong Tagalete, bye-bye na pagkatapos. Okay, so baka nagtataka kayo, hindi ako masyadong nag-react dun sa round 2 ni 0MB. So ito lang yung dahilan, no? Yung mata na skema, hindi na kasi bago yun sa akin, men eh. Siguro, sige, sabihin ko na. Ginamit na kasi ni Sinyo yung ganung skema eh, 'di ba? Sinyo versus Sheyi. So sa pagkakatanda ko, may ganung linya si Sinyo kay Sheyi, no, yung about sa mata, yung kita. Ayun, maliit na yung ano, porket ano yun, kita mo, basta yung about sa mata. So kaya nung narinig ko na, uy, puta ka parehas ah. So hindi na ako masyadong nagulat or hindi na ako na masyadong na hindi na ganun kalakas yung impact sa akin. Yun yung in short. So okay sana eh, no? Kaso yung ganung scheme kasi is narinig ko na kay Sinyo at di ko naman dinidisregard yung ano, yung round 2 ni 0MB. Solid 'yon. Solid na scheme 'yon about dun sa mata. 'Di ba? Tapos yung choke, marami na ring gumamit ng ganong scheme, no, na binigyan ka na ng choke. Basta yung ganon. So maraming mga lines si 0MB dito na narinig ko na sa iba. Kaya hindi na siya naging ganun ka impactful sa pandinig ko. So, yun. Ang dami na nating battle na na-review. So, I think ayun, may reason, no? Especially yung linya na yun kasi sobrang sikat ng battle na yun, Sinyo versus Sheyi. So, yun. Hindi na ako na masyadong na-impress dun sa scheme na yun kasi yun nga, narinig ko na yun kay yun pa naman yung pinakamalakas na round, pinakamalakas na scheme ni 0MB, no, yung about dun sa mata, yung wordplay na yun, 'di ba? Tapos yung binigyan ka ng fake, kumagat ka naman, I think meron na rin ako narinig na gano'n. So marami talagang linya si 0MB dito na hindi na malakas, pero para sa akin is hindi gano'n ka impactful since narinig ko na siya sa ibang battles. Pero nevertheless, ganda nun. Maganda, malakas yun. Pero, round 2, I'll go with Cancer. I score ng 9-8. Possible, tabla sana ulit. Kaso, narinig ko yung round 2 ni 0MB na may mga kaparehas na schemes. No, hindi ko naman sinasabi na ginaya, no? Pero kaparehas ng schemes. So, hindi na siya ganun kalakas, no? Parang, naganap ako ng creative 0MB pero hindi ko nakita yan. So, yun lang naman. So, 9-8 in favor of Cancer. Tangina, gago, halata bro. Anong malaki mata? Malaki din naman ang mata mo. Tangina mo. Tangina mo. Yo!
habang buhay ka na magiging outdated na rapper. Kasi ikaw yung tipo na imposibleng maturuan. Kasi nga 0 MB. Utak walang espasyo para sa bagong matututunan. Ikaw yung magiging rason kung bakit ikaw ang magiging rason kung bakit ang battle rap madadagdagan ng haters, tanga. Laging talo. Laging talo kasi inefficient tong Zero, parang Westbrook nung Lakers pa siya. Tangina mo, ang tagal-tagal mo na bumabattle, tapos ganyan pa rin yung skill set. Ganyan talaga, basta tanga. Di natututo sa experience. Tangina, madalas talo sa Rapolo, talo sa Motos, talo sa 1 minutes. Tangina, pambihira. Ikaw lang yung nag-iisang 0 MB. 0 MB! Talunan sa lahat ng liga! Tangina mo? Talunan, 0 MB, talunan sa lahat ng liga. Kasi tingnan nyo naman yung tsura. Parang may lahing badang. Di ka halimaw sa mikropono, tangina mo, pangit ka lang. Ba't ka ba kasi nandito? Ano ba nakita sa'yo ni Enigma? Sir, marami na masyadong unggoy sa net, di na natin kailangan ng tarsier pa sa liga. Tapos in-stock ko yung YouTube channel nito. Tangina, tragedy. Ina-upload mong reels, parang fake kasi ang pangit ng quality. Tangina, pero flip-topper na siya. Sisikat ka na, boy, konting push pa. Yung in-upload mong kanta 3 months ago, congrats, 40 views na. Tangina. Tapos, may kanta siyang religious. Gusto niya magbago mga tao. Nakaka-inspire ka mag-spit. Muntik na sana akong magbago eh. Kung di ko lang nalaman na yung lyrics nilapat mo sa nakaw na beat. Tangina mo, thou shall not steal. Obra mo, hinahaluan mo ng nakaw. Binabastos mo yung art form. May bagong kanta to, sikreto. Mas maganda yun kung di mo na in-upload. Sikreto nga. Ang daming sablay ni Kenser sa rhyming. So, dalawa na yun napansin ko dun. Okay. Ay, tangina, tanga. Tapos, vlogger ka na, rapper ka pa. Tangina, nakakaumay to. May pa-vlog-vlog ka pang nalalaman, di naman interesting buhay mo. Eroy pagpakamatay, time. Okay, so landfall, no? Or wala. Pababa, no? At saka ang dami niyang sablay sa rhyming dito, no? Dalawa 'yung napansin ko na hindi nagtugma sa ano. So, ayun, sayang kasi ang lakas na nung round 2 ni Kenser. So, I'm hoping na round 3 is paangat na, pero anong nangyari? Naging pababa pa. So, yan, hindi ko na masyadong elaborate pa. Pero kitang-kita nyo naman na naging pababa yung energy. Ang dami niyang sablay na rhyming. Hindi ganun ka-effective. May mga stutter pa rin. So, sayang. Game! Oh, madami akong talo sa Rapolo. At yun ang nakuhaan ako ng aral na ngayon aking natutunan hanggang makarating ako dito sa aking gustong patunguhan. Game! Okay. Pang outer space daw kanyang banatan. Yan daw kanyang gamit-gamit na sword. Pero ikaw lang nakakaintindi. Mga tao na boboard. Self-proclaim ka kasi. Yung fame, masyado mong inabsorb. Di ka namin maintindihan. Kaya pala pang outer space yung banatan kasi out of this world. O baka weirdo lang. Di. Kabubuhan tawag dyan. Di mo yan matatawag na art. Nakakahiya ka. Sa Leyte, pa naman ang galing, kuryente, namin sa Bohol, pero wala ka man lang naipakita kahit na konting spark. Kasi napag-iwanan ka na ng panahon. Yung kabatch mo si GL, God mode na. At lahat ng mga tao nag-approve. Ikaw, yung kabubuhan mo, okay naman. At yun naman ay yung na-prove. Hindi ka lumakas. Kahit iba't ibang liga na sinalihan. At sa iba't ibang gera na na-involve. Yung skills mo ay parang Pikachu ni Ash kasi hindi nag-evolve. Kaya nangyari, naging pet na lang ni GL. Yes. Nakuha mo ang kanyang trust. Tamang si Pikachu ka nga para makalaban dito sa gubat si GL ang ginawa niyang Ash. Okay. Pangutak. Kaya abo sa iyong noo. Tung tiray, rekta sa bungo. Ngayong gabi, maagang mamamahinga na kuko. Pero sige, try mo mag-choke. Try mong mag-choke. Wasak utak nitong hibang Diyos ko pag na-mental. Black ka sa akin. Bang Fernando po, ano palag? Boss, ba't ba kasi ito?
Wala naman tong karisma, ba't nyo pinagrap yan? Matik to ay kukulangin. Paano magiging class D yung laban kung ito lang ay yung hinain? Wait. Tatlong MC ang nabanggit. Charisma. Charisma, Raffian, Class G. Alam mo na yata ang ibig kong sabihin. All 3 rounds, di ko binanggit pangalan mo kasi di ikaw ang gusto kong kalabanin. Kasi di tayo mag-aantas. Mga mata mo ay Okay. imulat. Iba yung gustong makapasok lang sa gubat. Dito sa gustong makigubat, diri sa gubat. Kaya, rap, rutin ng bala hanggang sa hininga ay mawala. Rap. Puta, humihinga pa. Rap. Putang ina ka sa daming rap na natanggap. Tingnan nyo, dinalaga na siya. Kasi Okay. putang ina, ba't bakit dito ito nahanay? Di ka bagay, maging katagay. Tangina mo, nakakabitin ka. Boss, di pa ako lasing. Kaya please, isang battle pa. Ano, sobra na sa oras? Paki, wala akong paki. Susulitin ko tong time. Putang ina, napakatagal ko tong hinintay. Na dito sa entablado ng flip-top makapatay, kaya gumat ng ingay. Tangina. Gubat 12, Kanya yun. Tangina, kanya yun. Ang laki ng agwat. Iyon yung pinakamalakas na round ni Zero MB at pinaka worst round naman ni Cancer yung round 3, kaya obviously kay Zero MB yung round 3. So wala lang, yung delivery para sa akin, yung delivery, yung yung pagiging aggressive ni Zero MB sa battle na to, yun yung pinaka nagdala. Yun, malinaw yung pagiging aggressiveness, no? Yung pagiging agresibo ni Zero MB, yung mga references, yung effective angles, ayun talaga yung pinaka nagdala sa battle na to. And masasabi ko na sobrang layo ng agwat kasi round 3 ni Zero MB sobrang linis, 'di ba? Kita niyo naman sobrang linis ang performance niya. Tuloy-tuloy. Tapos yung delivery sobrang agresibo. Ito yung pinakamalakas na round niya. Then kay Cancer naman is puro stutter, ineffective, 'di ba? So, ang laki ng agwat nito. So, it's at 10-6 po siya. Ang layo talaga. Real talk, malayo talaga yung agwat. Si Cancer kasi pababa eh. Si Zero MB pataas. Yun yung pinaka summary ng battle na to. So, yun. Zero MB ako dito. Round 1 tabla. Round 2 sa score na 9-8. Cancer yon. Pero pagdating sa round 3, ang layo talaga ng agwat. That's 10-6 in favor of Zero MB. So, 7, 9, 6, 22. Tama ba ako? Tama, 22. 22 points para kay Cancer. Kay Zero MB naman is 7, 8, 15 plus 10, 25. So, 25 to 22. 1 tabla, 2 Cancer, 3 Zero MB. So, kung susumahin mo, is tabla siya all 3 rounds. Pero kung titignan mo yung lamang ni Cancer sa round 2, sa lamang ni Zero MB sa round 3, possible, kita mo doon na lamang si Zero MB sa round 3. Kaya, ayun, kita nyo naman sa score sheet, no? That's 25 to 22. Zero MB. So, Zero MB ako dito. Zero MB versus Cancer. Magingay kayo lahat kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Soda lang pareho. Ang bota ng urado, 4-1. Magingay para kay Cancer. Uy! Shoutouts, Zero MB. Shoutouts. Gusto ko lang mag-shoutouts kay Cancer pa? Cancer pa? First 2 rounds siguro binigay nila kay Cancer. Judges tayo. Blessed Cartel, kay Loklok pa, Dave, A+. Yo, shoutout Boss na artist, Sir Grapolo, Streetwear, tsaka sa asawa. Yo, MP3, Xylem Sir Grapolo. Binigay ko kay Cancer yung laban kasi feel ko mas effective yung ginawa niya sa comedy, may konting bars. Malakas naman yung enders ni Zero MB pero medyo nakulangan ako sa yung mga start sa kanyang mga rounds. So, all 3 rounds, Cancer. Sa laban na yun, sobrang gitgitan, pares malakas, pares solido yung baon nila. Pero para sa akin, mas nanig yung punchline ni Cancer. Although medyo dragging yung niya, pero pumapasok yung mga punchline niya. Pero siya mga one-liner na solid. At dito naman kay Zero MB, ganun din solid din. Round 1, binigay ko siya kay Cancer. Round 2, binigay ko kay Zero MB. Yung round 3, medyo
Yun yung para sa akin na naiklian ako sa round ni Kenzel, pero mas marami siyang punchline na pumasok para sa akin, kaya para sa akin Kenzel. Oh, Yun, ako yung solong bumoto kay Zero MB. Bali, binase ko siya sa linis ng performance. tama. Tsaka sa power. Kasi joker din ako, tas ano ko magaling mag-deliver si ano eh. Pero pakiramdam ko na overpower siya ni Zero MB. Yes. Tapos may mas Totoo yun. malaki siyang punchline na napaka-ganda rin ng pagkakasetup. Pero okay din yung one-liner niya. Siguro, mas natripan ko lang talaga si Zero MB. Tsaka ramdam ko yung, yung presensya niya. Mas pambattle talaga. Tama. Pero ako, props kay, kay dito. Binoto ko ng all 3 rounds si Kenzer kasi Oh, sa totoo lang pares para sa akin parang may mga kulang sila sa sulat nila, lalo si Zero MB kasi meron siyang gigil sa battle pero yes. walang maayos na setup, walang Okay. ganung kalakas na punchline. Si Kenzer naman walang maayos na 4-bar setup pero may punto na nakakatawa, lamang yung nakakatawang ginagawa niya. Tapos may mga sulat si Zero MB kasi tulad ng mata scheme na imposibleng hindi niya narinig yun kay Sinyo. Oh, 'di ba? Ng epekto Sabi ko sa inyo, kay Sinyo yun eh. Yung mata na schema eh. So, ang galing natin sa part na yon. Nice. Zero MB kasi tulad ng mata scheme na imposibleng hindi niya narinig yun kay Sinyo na wala ng epekto sa akin. Para sa akin sayang yung sinulat niya na yun kasi nagamit na eh. Para sa akin pag nagagamit na yung mga ganung scheme, parang wala ng epekto. So mas lumamang para sa akin si Kenzer. Sana gumaling siya kahit cancer siya. Binoto ko si Kenzer sa unang 2 round. Sobrang lakas. Makita mo yung gigil nila. Dalawa. Wala pang braces si Nikki dito. Mas direct para sa akin, mas effective yung mga banat ni Kenzer. Pero sa round 3, binigay ko kay Zero MB. Para sa akin nakuha niya yun. Medyo nakulangan din ako sa punches sa lines ni Kenzer sa round 2. Pero 1 and 2, Kenzer. Okay, so gusto ko yung punto ni Jonas na binase sa linis ng performance. Tapos yung mga other comments niya pa. And nagustuhan ko rin yung comment ni Shernan about dun sa mata schema, which is yun nga na review, sinabi ko yun kanina habang pinapanood natin yung battle. Pero ang ginawa kasi ni Shernan is overall niya, no? Parang nawala ng impact yung buong all 3 rounds something ata. Ako kasi per round lang na malakas sana yun pero narinig ko na nga kaya binawasan ko lang ng konti. Kaya yung round 2 binigay ko yun kay Kenzer eh, 'di ba? Pero round 3, tangina possible talaga eh, 0 MB talaga yun para sa akin. Pero ayun. Totoo naman yung sinabi ni Kairam na bitin yung round 3 ni Kenzer, pero para sa kanya is mas maraming mga effective punchlines daw. Tapos yung kay Shernan naman mas effective daw yung mga mga one-liner na mga jokes, no. So yun, iba yung naging hatol, pero para sa akin tabla yung overall per round. Round 1 tabla, 2 Kenzer, 3 0 MB, pero sa score sheet natin lamang si 0 MB. Kaya para sa akin as is 0 MB ako dito. So yun, shoutout David Michael Santiago. So pasensya na kung natagalan yung request mo na to, pero sana nagustuhan mo yung review ko na to sa request mo. And syempre shoutout din kay Christian Pope Apinado. So, yun. Thank you sa request at thank you sa sa mga nagre-request at thank you sa mga na keep patuloy na nanonood, nakasubaybay, nakasuporta sa channel natin. So, walang iwanan, no. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review at syempre, as bawi nga kay David Michael Santiago, siya pa rin yung next na re-review natin yung request niya. So I think I will go to Krega vs Batang Rebelde sa mga susunod na review. So yan, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.